Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo, na nahuhuli ang isda sa bunganga. Pag manalo bilang presidente ng bansang Pilipinas, itong si Sara Duterte, abay gusto niya atang pumalo ng 30 years. According na po yan sa kanyang interview, na dapat ang isang pangulo para daw maayos ang isang bansa, abay dapat daw po tumatagal ng 30 years. Galing na to kay VP Sara Duterte. Pakinggan natin. Sinasabi ninyong fake news tayo. Tingnan nyo gusto atang umupo ng sobrang tagal ni Sara Duterte. Fix na yung term sa bansang Pilipinas na 6 years lang. Ito, pakinggan nyo Pakinggan ninyo, mga minamahal. In terms of yung problema na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Nakita ninyo, mga minamahal, 30 years daw. According yan kay VP Sara Duterte. See? Pag manalong presidente, hindi lang 6 years. Gusto niya 30 years. At according na yan mismo sa kanyang interview na sinabi niya na, tinanong nga siya, makakaya mo ba na solusyonan ng mga problemang iniwan ng admin? Oo, bias din kasi yung nag-interview Sasabihin niya, hindi. Kulang ang 6 years. So, anong gusto mo? Mag-extend ka hanggang 30 years. Di kung ganun lang din naman pala mga minamahal, abay, elect na lang natin. Huwag na lang nating pababain itong si PBBM. Diba? 30 years daw. Di may 27 years pa itong si President Bongbong Marcos. Kung, diba? Pagpapatuloy yan ni PBBM. Payag ba kayo mga minamahal? Siyempre, payag tayo. Diba? Tapos i-appoint niya si Leni Robredo. Diba? Mag-appoint siya ng mga ibang grupo na ang tanging hiling lamang po sa taong bayan ay yung good governance. Si Sara na mismo nagsabi hindi niya kayang ayusin sa loob ng 6 years. So kung hindi mo kayang ayusin sa loob ng 6 years, abay, huwag ka na lang tumakbo. Huwag ka na lang magpresidente. Hindi mo naman pala kayang ayusin Gets ninyo, mga minamahal, my God, kaloka. Talagang naubos yung brain cells ko dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag niyo yung iboboto. Dahil pag binoto nyo, yang si Vice President Sara Duterte, walang ibang gagawin yan, mga minamahal, kundi gumante at panatilihin yung kanyang pangalan dyan sa pwesto. Tandaan mo, Sara Duterte, meron kaming rights, kaming mga kabataan, kasi kami yung naglukluk sa'yo. 'Di ba? Tapos sasabihin ng mga ibang mga DDS dyan, anong karapatan mo para pagsabihan si Sara Duterte? Of course, may karapatan ako. Ako yung bumoto sa kanya, binoto ko siya, binudol niya ako. 'Di ba? At malaking pagsisisi yun. So, nakita nyo naman, 'di ba, na sobrang laki na po ng character development ni Mima Alicia. Hindi tama sa isang babae na isang mataas na public servant ng bansang Pilipinas ang maglamyerda, ang gumalagala. 'Di ba? Instead na tutukan ang mamamayang Pilipino, mas inuna pa yung bangayan, mas inuna pa yung away, instead na magtrabaho.
Anong gagawin yan? Wala pa nga yung naging achievement as a vice president, tapos nung naging Department of Education secretary siya, wala nga siyang naging achievement, tapos i-elect pa natin. For what reason? Diba? Hindi ko sinasabing Leni Robredo ako, hindi ko pinapromote si Leni, pero kung bibigyan lang din naman ng, you know what, mga minamahal, tandem, na pwedeng makalaban si Sara Duterte, kay Leni ako. Magaling si Leni. Mautak si Leni. May puso si Leni. Hindi katulad nung, diba? Nang isa dyan ni Sara Duterte, diba? Walang ibang ginawa, kundi manira, maglamyerda, diba? Tapos bigla-biglang tatakbo. Ano yun? Nahihibang ka ba? Na-jud something sa imo brains? Ha? VP Sara Duterte? Nakakaloka mga minamahal, oh. Gusto niyang mag-extend. Gusto niyang maging 30 years. Kung ikaw lang din naman, this kay PBBM na lang din kami. Di baling si President, wag lang ikaw. Tingnan nyo, nanggaling na mismo sa kanyang bibig. Ha? Nauhuli ang isda sa bunganga. Siya na mismo mga minamahal ang nagsabi. Hindi niya kayang solusyonan ng problema. So para saan pa kung i-elect ka kung hindi mo lang din kayang solusyonan ng problema at nagde-demand ka pa ng 30 years. Kagaya lang din yan nung secretary siya ng Department of Education. Sabi niya, bigyan niyo ako ng 100 billion, I will fix everything sa issue ng DepEd. Hindi nga nagtagal sa Department of Education eh. Ano yung ginawa? Nag-resign. Mas inuna niya yung paglalamierda, paggagala. Mas inuna niya yung paninira kesa magtrabaho para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Mahilig mamuliti ka. Yan ba yung gusto ninyong maging presidente? Kaya madaming naghihirap na mga Pilipino eh. Kasi nag-i-elect tayo ng mga katulad ni Sara Duterte. Ano yung ginagawa ni Sara Duterte, mga minamahal? Yan, nang babalasubas. Walang ibang ginawa, kundi puro lamang trapo. Puro gala. Yan ba yung gusto ninyong presidente ng bansang Pilipinas? Mahilig sa bangayan? Magulo tayo, kaya nga yung mga investor takot na mag-invest dito eh. Bakit natatakot? Kagagawan din naman ni Sara Duterte kung bakit natatakot ang ibang investor. Sino ba naman ang hindi matatakot nananapak ng sheriff? Sino ba naman ang hindi matatakot maagang nagdeklara na tatakbong presidente ang layo-layo pa ng eleksyon? Sino ba naman ang hindi matatakot? Walang alam. Kundi lang magnakaw sa kaba ng bayan. Diyos ko. Please, God, save the Philippines. Huwag manalo itong si Sara. Kaya dapat ma-impeach yang si VP Sara Duterte. Diba, mga minamahal, kaloka, lurong good, oo. Anyway, wala tayong magagawa. Pag inelect niyo yan, bahala kayo. Problema nyo din yan. Diba? Anyway, mga minamahal, yun po. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.